Amen. Hallelujah. Blessed day po. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ayan, rain or shine. We're still here. Amen. Desiring, hallelujah, na mas makilala po natin ang lubos ang ating Diyos. And praise God. Amen. For this year 2020, ayan, this is the last Sunday of the year 2020. Talagang all praises and glory belongs to our Lord Jesus Christ alone. Amen. Siya lang po ang mapupurihan, ang maitataas sa ating buhay ngayong ang taong 2020. Amen. And truly po, personally for me, I still amaze yung sa mga message ng ating Panginoon every Sunday. Ayan, talagang the Lord knows what we need to hear. Amen. Siya po ang nakakaalam. Amen. Kung ano ang dapat, ano ang kailangan nating marinig. Amen. Siya po ang tunay na nag-empower sa atin. Amen. Siya po ang tunay na nagpapalakas sa atin. Hallelujah. And in Him, amen, everything is already provided. Hallelujah. Hindi na po imposible sa atin ang healing. Hallelujah. Hindi na imposible sa atin ang provision, ang protection ng Diyos. Because everything is in Jesus. Amen. And with that, hallelujah, nasa atin ang lahat because Jesus Christ is living inside of us. Amen. Hallelujah. Praise God. And may tanong lamang po ako. Ayan. In these trying times for the year 2020, alam ko po na hindi na-highlight ang mga problema para sa atin dahil nakikita na natin ang ating Panginoon sa ating puso. Hindi na na-highlight sa atin ang problema kung anong nangyayari sa paligid natin. Ayan. Kumusta po ang relasyon niyo sa Diyos for this year 2020? Ayan. At pwede po natin marinig ang sagot from our song leaders. Ayan. Ayan. Kumusta naman ang relasyon mo sa ating Panginoon for this year 2020? Siyempre, mas lumalim, no? Mas lumalim compare dun sa mga nakaraang mga taon. Ngayon, mas lumalawak yung understanding natin through His Word. And yung Word niya talaga every Sunday is very powerful and striking talaga, no? Sa ating puso. Tunay nga na nagre-rema sa puso natin yung salita niya. Amen. At tunay nga po na hindi na ang mundo ang nagdo-dominate sa atin. Kundi kung ano na ang nasa spirito. Amen. Kung ano yung nakakita natin in the spirit. Amen. Katulad ng wifi, hindi natin siya nakakita pero nararanasan natin siya. Just like our life in the Spirit. Amen. Kaya let's continue to live in the Spirit. Hallelujah. So ikaw naman, brother. Sige. Okay. Hindi na natin nakikita yung kakulangan. Hindi na natin nakikita kung ano yung naranasan natin. Hindi na tayo nakafocus sa mga material na bagay dito sa mundo. Amen. Nakafocus tayo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. At truly, the love of God. Amen. Tunay nga siyang bumabalot sa ating puso, sa ating buhay. At makagagawa po tayo ng mga bagay na imposible because God is with us. Amen. Hindi na po iniisip natin yung pandemic, kakulangan. Wala man tayong handa sa Pasko, wala man tayong handa sa New Year. Amen. Masaya tayo. Bakit? Kasi kasama po natin ang Diyos. Amen. He supply all our needs. Amen. Kailangan po yung tiwala, magtiwala, maniwala, at manampalataya sa Diyos. Amen. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. At pumalakpak para sa ating Diyos. Thank you, Jesus. Woo! Woo! Celebrate your goodness, Lord God. We celebrate. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Oh, celebrate your goodness. Hallelujah. Come on. Yes. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Come on. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. Say, Almighty, Almighty, incredible, incredible, amazing, Amazing, supernatural, wonderful, marvelous, yes, yes, almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous, yes, yes. Come on, church.
first, and let us praise Him now. Every knee shall bow, every tongue proclaim, giving glory to His holy name. He is the Lord over everything, and let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is, He is. Come on, lift your voice, lift your hearts and God in praise. Once again, sing. Let creation sing. Let creation sing, let the people shout for His goodness and His mercy. Let us praise Him now. Every knee shall bow, every tongue proclaim, giving glory to His holy name. He is the Lord over everything, and let all of creation proclaim. He is the Lord over everything, let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is, He is. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is, He is. Come on, come on, come on, come on now. Come on, lift your voice once again. And let the earth rejoice. Let the earth rejoice, let the people dance to our Savior and Redeemer. We will lift our hands. He's the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah, let creation sing. He's the Lord over everything. Let all of creation proclaim. He's the Lord over everything. Let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is, He is. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is, He is. Yes, Lord. Here we are to praise your name, to celebrate what you have done, Lord God. Hallelujah. Because He is the Lord. Say, He is the Lord over everything. And all of it. Because He is the Lord. Say, yes, Lord. Almighty. Say, Almighty. Incredible. Amazing. Supernatural. Wonderful. Marvelous. Yes. Yes. Almighty. Incredible. Amazing. Supernatural. Wonderful. Marvelous. Yes. Yes. The King of Kings. The Lord of Lords. The Holy One. The great I am. He is. He is. He is. Woo! Yes. Praise you. We worship you, Lord God, for who you are. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God. You're the King of Kings, the Lord of Lords. Thank you, Jesus. Oh, we sing. Wake up and open your eyes. We speak your name. We lift our eyes. Tune our hearts to your beat. Where we walk, there you be. The fire in our eyes, lives alive.
Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. Mama's light in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. Mama's light in my life, shining through me every day. Oh Jesus, you shine. Yeah. Jesus. Oh, you wake to the day. Oh, we say, with fire in your eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. Mama's light in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. Mama's light in my life, shining through me every day. Oh, we celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. Oh, you wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Oh, we sing forever, 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 forever in your love. Forever, forever, forever in your love. We say with all of our hearts. Thank you, Jesus. Forever in your love. Forever, forever, forever in your love. We sing forever. Yes. Oh, in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love, by my side in my life, shining through me every day. Yeah. Oh, you shine. Oh, we sing all together. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oh, Jesus, you're in my heart forever. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let's give a mighty hand of praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are forever in our hearts, Panginoon. Jesus. What a great God we have. What a great God we have. We thank you, Lord. We thank you for your word. We thank you. We thank you, Lord, for sending us your Son, Jesus Christ. Because of Jesus, kami po, Panginoon, ay matuwid sa inyong harapan. Because of Jesus, we are righteous.
Because of Jesus, we are holy. Because of Jesus, we are here right now. Because of Jesus, we are complete. Because of Jesus, we have everything. What else can we ask for? It has been a tough year, but you keep your promises, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa lahat ng mga dumaang araw, buwan, oras, alam namin, Panginoon, na kasama namin kayo. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you for your word. Natunay nga, Panginoon, na kailangan namin dito sa mundong ito. Hindi, Panginoon, kung anong meron kami, kung sino kami. Hindi, Panginoon, kung anong posisyon kami dito sa mundo. Kung hindi, kung sino kami sa harapan niyo, Panginoon. As He is, so are we. Hallelujah. In our hearts, Panginoon, ay puno ng pasasalamat sa inyo. At wala po kaming ibang sasambitin, kundi pasalamat, papuri. Oh, we worship you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church. Utter praises unto Him right now. Oh, Jesus, you deserve to be given the highest praise. Oh, we thank you, Lord. What a beautiful name, Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name. Jesus, we worship you. All sing. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Come on, let's all sing. Now revealed in you are Christ. Come on, church. Sing it all with our heart. Yes, He is the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Come on, let's all sing. There is power. Yes, there is power in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, church, sing it out. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The one break every chain. One more time. Let's all sing. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let us declare it. Declare it. Break every chain. And I hear the chains falling. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. I hear the chains falling. Declare it to God right now. Oh, I hear the chains falling. Lift your voice to God. Oh, Lord, I hear the chains falling. Every sickness, oh Lord, every chain. I hear the chains falling. Every broken heart, Lord. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Lord. I hear the chains falling. Every sickness, every broken heart. I hear the chains falling. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power, Lord. There is power in the name of Jesus. We shout the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break Come on. every chain, Lord. Break every chain. Oh. Break every chain. Oh. Break every chain. There is power, say. There is power.
name of Jesus. Yes, Jesus. There's no other name, no other name. Thank you, Lord. We worship you and we adore you, Lord God. Your name is powerful. Your name is the sweetest name of all, Lord God. Thank you, Jesus. Hindi po namin makontain sa aming puso kung gaano po kami namamangha sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Ang aming puso ay puno ng pasasalamat. Ang aming puso ay puno ng pagpupuri. Itinataas ka namin at ibinabandila sa aming kalagitnaan, Panginoon. Karapat-dapat ka na sambahin, buwalhatiin, itaas sa aming kalagitnaan. Come on, church, punuin natin ang lugar na ito, ang bulwagang ito, ng papuri, pasasalamat, magdakila sa ating Diyos na buhay. Oh, your name is great. We adore your name, O Jesus. You lift your name on high, O God. We adore you. We worship you. We glorify your name. God, we are the King of Kings. God, the Lord of Lords. The Prince of Peace. Oh, we adore your name, O God. We adore your name, O God. Oh, we thank you, Lord. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyo pong presensya sa buhay ng bawat sa amin. Salamat sa matagumpay na araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita na may hahayag sa aming kalagitnaan. Na patuloy, O Diyos, na magpapalaya sa aming kaisipan at mabubuksan ang aming puso't kaisipan sa mga katotohanan, Panginoon. Salamat sa inyong lingkod na ginagamit. Salamat sa karunungan na nagmumula po sa inyo. Kayo lamang ang aming itataas, pupurihin at dadakilain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tunay nga po, walang makakapagpantay sa pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Because His name is powerful. Amen. Kaya nga po sa buhay natin, ano man ang ginagawa natin ngayon, ang pinaghuhugutan po natin ay ang kanyang pag-ibig, ang kadakilaan, ang katapatan, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Doon po tayo lahat humuhugot. No? Yun po ang pinaghuhugutan nating lahat. Ganon din po sa ating pagbibigay. Amen. Sa ating pagkakaloob. Amen. Ang pinaghuhugutan po natin, yung pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen. Na alam naman po natin na nung tinanggap po natin ang Panginoon sa buhay natin, ipinagkaloob na po lahat niya,
ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Amen. Kaya doon tayo humuhugot. No? Hindi tayo tumitingin sa ating sitwasyon, kundi doon sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At alam ko po, yun po ang nararanasan sa buhay natin. No? Yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa ating pagbibigay, meron tayong kagalakan. Meron tayong kapayapaan kapag tayo nagbibigay. Dahil alam po natin, doon tayo humuhugot. Dahil alam po natin, yung pagbibigay po natin, di ito kawalan. No, alam po natin siya ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin. Amen. Kaya nakakapagbigay tayo with a cheerful heart at nakakapagbigay po tayo ng may kapayapaan at pananampalataya dahil ang ating pong pinagtitiwalaan ang ginawa na ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko. Thank you, God. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat sa ginawa ninyo na sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, kung ano man ang nagagawa namin ngayon dahil lamang sa kabutihan ninyo, dahil lamang sa biyaya ninyo sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Daalam po namin, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin ay tinugon nyo na. Kaya, Panginoon, doon kami palaging humuhugot doon ng aming lakas, doon kami humuhugot. Nananampalataya kami, Panginoon. Wala kaming ibang pinagtitiwalaan, pinaniniwalaan, kundi ang ginawa ninyo sa aming mga buhay. Kaya salamat po. Nagpapasalamat kami dahil alam po namin, Panginoon, everything we need, Lord God, was already provided. Dahil napakabuti mo, dahil mahal mo kami, dahil napakalalim ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya patuloy po namin kinikilala, ina-acknowledge, Panginoon, sa aming buhay, ang kabutihan ninyo sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, pasalamatan sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Amen. So, great morning, Lord. So, blessed Christmas and belated pala. Okay, so sa New Year, tayo po ay may service, December 31. Alright. Okay. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at ito po ang huling linggo, last Sunday of the 2020, no? Year 2020 at parating na po yung 2021. Amen? And the more na tayo po ay nag-move forward, ay tunay nga pong tayo po ay napapalapit sa ating Panginoon kung saan ay nakikita po natin na siya ay malapit sa ating mga buhay. Amen? Hindi dahil kapag tayo lumalapit, ay doon siya lumalapit, kundi nakikita natin na ang ating Diyos ay malapit sa bawat isa po sa atin. Amen? Alright? So umaga pong ito, ating pong bibigyan ng pansin ang pinamagatan po nating title. Pinamagatan natin, The Normal Christian Life. The Normal Christian Life, Living in the Spirit. Okay? So this is the normal Christian life. A normal Christian life is living in the Spirit. Alright? Why? Because the spiritual realm is a reality. So ang spiritual na kaharian, spiritual na mundo, ay ito po ay totoo, nag-e-exist, at sa spiritual na mundo ay nandoon ang ating Diyos. And He is real, siya ay totoo. Kung paanong nararanasan natin ang mga bagay na naalikha sa mundong ito'y totoo, higit na totoo, ang Diyos, ang kanyang spiritual na mundo, ay higit na totoo. Because it endures forever. That is eternity. Alright? So, ang mga bagay dito sa mundo, ito po ay pasamantala lang. Okay? Tingnan po natin ang Galatians chapter 5. Alright? Verse 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Okay? Sapagkat ang mga nasa laman ay laban
sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Alright? Verse 18. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Okay, basahin natin po sa English TPT version. Okay? So, ibang version po ito na pwede po nating makita sa ating pong mga kanya-kanyang cellphone. Alright? The Passion Translation. As you yield freely and fully to the dynamic life and power of the Holy Spirit, you will abandon the cravings of your self-life. For your self-life craves the things that are offend the Holy Spirit and hinder Him from living free within you. And the Holy Spirit intense craving hinder your self-life from dominating you. So then, the two incompatible and conflicting forces within you as your self-life of the flesh and the new creation life of the Spirit. But when you are brought into the full freedom of the Spirit of grace, you will no longer be living under the domination of the law, but soaring above it. Okay? So, pansinin po natin mga talatang ating pong binasa. Subalit, sa English na po natin, bigyan ng emphasis ang mga binasa po natin. So, sabi ni Pablo sa mga Galatias, no, para ating mapagtagumpayan ang ating mga sarili, yung ating self-life, we need to yield freely, ating ipagpasakop ang ating sarili ng buong buo sa buhay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. At ang bunga nito ay hindi na tayo magiging alipin ng ating sariling kagustuhan, ang ating sariling buhay, our self-life. Alright? So that is a normal Christian life. Alright? Living in the guidance, in the dynamic life and the power of the Holy Spirit. Okay? Yan ang nabubuhay na normal na Kristiyano. We are no longer living by sight, living in our five senses, in our self-consciousness and world consciousness. Okay? So sa ating pong pamumuhay bilang normal Christian life, na kung saan po tayo ay na-born again, right? Okay? So na-born again po tayo, nabago ang ating espiritu. Kaya sabi ni Paul, we are free, we have now freedom from sin. So may kalayaan na po tayo sa kasalanan. Okay? So malaya na tayo sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na tayo ay malaya sa pagkakasala.
malayang magkasala. So iba po yun. Tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan at hindi tayo pinalaya para magkasala. Okay? So ito yung ngayon ang kalagayan po natin. Malaya na tayo mula sa kasalanan. So bilang malaya mula sa kasalanan, ayahan natin ang Banal Espiritu ay maging malayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Amen. So kailangan po nating maintindihan paano tayo at ano ba yung ibig sabihin na tayo ay malaya mula sa kasalanan. Okay? So nung tayo po ay hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Yesus, okay, tayo po ay makasalanan. Bakit po tayo makasalanan? Dahil mas ginusto ng tao na mamuhay sa kanyang sariling kalooban. Kaya ang bunga ng kasalanan na yon ng tao ay gustong mamuhay sa kanyang sariling kalooban, sa kanyang sariling gusto. Hindi po yung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng masama, ikaw ay makasalanan. When we are living and we choose to live independently, na tayo po ay nabubuhay, na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kaugnayan natin sa Diyos, at wala tayong kaugnayan sa Diyos, that is sin. That is unbelief. Kaya po, lahat ay makasalanan. Walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya po, kapag sinasabi natin that we are deserving because we are doing good deeds, gumagawa tayo ng tama, hindi ho tayo nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos because the righteousness, the standard of God is perfect. At wala po tayong kakayahan na maging ganap sa ating katuwiran sa buhay natin. Alright? So, malaya mula sa kasalanan. Okay, ibig sabihin, tayo ay na born again, na bago ang ating espiritu, na kung saan ang ating espiritong hiwalay sa Diyos. Okay? Kaya tayo'y makasalanan. Hindi yung gumagawa ng masama, kaya ka makasalanan, kundi kapag hiwalay ka sa Diyos, ang lahat ng tao ay makasalanan na siya'y nabubuhay sa kanyang sariling kalooban. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon na nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao, okay, binayaran niya ang anumang pagkakasala na nagawa ng tao. Kapag tinanggap natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus, tayo po ay nabuhay. Kaya po tayo ay na-born again. Ano ibig sabihin nabuhay? Nabuhay tayo na ngayon, dating patay ang ating espiritu at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, ay pagkahiwalay, at dahil kay Kristo, tayo ay nabuhay na muli, kaya nga tayo na born again, ibig sabihin, tayo po ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? So we are no longer sinful. Hindi na tayo ngayon makasalanan. Bakit? Kasi po, tayo ngayon ay mayroon ng kaugnayan sa Diyos dahil kay Kristo. That's why you are alive, you are no longer a sinner, hindi dahil hindi ka gumagawa ng masama, kaya ka hindi sinner. No. You are no longer a sinner. Hindi ka na ngayon makasalanan at pinalaya ka na mula sa kasalanan dahil ngayon ikaw ay may kaugnayan sa Diyos, ikaw ngayon ay tumataglay ng buhay ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? That's why you are alive. You are holy and righteous. You are now a son of God, a child of God. You are now, amen, living in the Spirit. Because your spirit is alive. And your spirit
ang siyang nagbibigay, ang Espiritu mo, ang siyang nagbibigay ng buhay sa iyo. Without their Spirit, there is no life. Amen? So dahil sa Espiritu mo, na may kaugnayan sa Diyos na nandoon ang buhay ni Jesus, amen, you are now living in the Spirit. You are no longer living in the flesh. Hindi ka na nabubuhay sa laman. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Dahil ang Espiritu mo na nagbibigay buhay sa iyo, ay nandoon ang buhay ng Diyos. That's why you are living in the Spirit. And that is a normal Christian life. Hello? Amen? Alright? But then, ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, verse 25, now you are living in the Spirit. You are now a child of God. You have the kingdom of God. You have the inheritance of God. You are co-heirs with Christ. Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo, ang lahat ng bagay sa Diyos ay na kay Kristo. At dahil si Kristo ay nasa iyo ng lahat ng bagay. You are living in the Spirit. You are now in the Spirit. That is your position. Yan ang kalagayan mo, yan ang posisyon mo dahil kay Kristo, you are in the Spirit, you are not in the flesh. Wala ka na sa kalagayang laman. Wala ka na sa kalagayang sa sarili ka nabubuhay, kundi ikaw ngayon ay nabubuhay ka sa Diyos. That is in the Spirit. But then, walking in the Spirit is a different thing. Iba yung nabubuhay sa Espiritu at lumalakad at pinapatnubayan ng Espiritu. Iba po yun. Hindi pareho yun. You have now the life of Christ. You have now the relationship with God. But that life that is in you already, yun dapat ang ipamuhay mo. Doon ka dapat ngayon lumakad as a Christian. Okay? So iba po yung living in the Spirit. You are now in the Spirit, but you need to walk in the Spirit. Alright? Okay, so if you are walking in the Spirit, you are yielding and submitting freely to the dynamic life and the power of the Holy Spirit, you will abandon atin pong mapagtatagumpayan ang ating kanya-kanyang sariling kalooban. Okay? So if you submit, sabi nga, if you walk in the Spirit, you will not gratify the lust of the flesh. Ang anumang craving, anuman ang gusto ng sarili natin, ang kalooban natin, ay hindi na ito magtatagumpay. Amen. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu sa buhay mo, na ikaw ay pumili na kayo at ako ay patnubayan ng Espiritu. Okay? So hindi natin kayang mapagtagumpayan ng ating sarili. Hindi natin kaya na gawin ang lahat ng kagustuhan at kalooban ng Diyos sa buhay natin. It is only by the power of the Holy Spirit who is living inside of us. Okay? So, yun ang ibig sabihin po ng self-life. Ang ibig sabihin po ng self-life, ang spiritong walang kaugnayan sa Diyos, pero merong buhay na nagbibigay sa Kanya, yun ang spirito. At ang spirito na nagbibigay buhay sa tao ay wala ang buhay ng Diyos. That's why he is living in the flesh. Yan ang self-life. Ang self-life ay nabubuhay siya sa kanyang sariling kagustuhan, sa kanyang sariling katuwiran, sa kanyang sariling kalooban,
Kaya kanya nakukuhang nabubuhay sa kanyang sarili dahil ang Espiritu niya na nagbibigay buhay ay wala ang buhay ng Diyos. Wala ang katuwiran ng Diyos. Wala ang kabanalan ng Diyos. Wala ang presensya ng Diyos. So saan siya kukuha ng kanyang karunungan, ng kanyang kaalaman, kundi sa kanyang sarili at sa mundong ito? That is self-life. Alright? Pero, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, we are no longer in the flesh, but we are in the Spirit. Amen po ba? But then, subalit dadapwat tayo na merong ng buhay ng Diyos, ang ating kalooban, ang ating kaisipan, ang ating katawan ay nasanay sa ating sariling karunungan. Nasanay sa karunungan ng mundong ito. Nasanay sa sistema ng mundong ito. Na-program sa ating kaisipan ang bagay na ating nakikita sa mata, ang ating nararamdaman, ang nangyayari sa mundo, at ang nararamdaman natin sa ating emotion, sa ating damdamin, ay yun ang ating nakasanayan. Hindi natin nakasanayan ang buhay ng Diyos na siya ngayong sumasa atin na tumanggap kay Kristo. Hello? Sanay ang ating pag-iisip sa mga bagay na negative. Naiisip natin kung anong masamang mangyayari at hindi masamang nangyayari. Through the tree of good and knowledge and evil, yun doon tayo nasanay. Kung ano yung masama at kung ano yung mabuti. Hindi tayo nasanay na pawang mabuti lang. Amen. Nasanay tayo kung ano ang mabuti at kung anong masama. Subalit sa Diyos, lahat ay mabuti, walang masama. Amen po ba? Alright? Kaya po, let us fully yield ourselves to the life, to the dynamic life and the power of the Holy Spirit. Amen? Walk in the Spirit. Upang sa ganon, ay atin pong mapagtagumpayan ang ating kanya-kanyang sarili. At ito po yung nakapaglilin lang po sa atin. Kaya nabanggit ko last Sunday na dalawa lang po ang magiging epekto ng isang taong nabubuhay sa kanyang sarili. Na siya po is self-conscious. Okay? Ang self-conscious ay nandoon po sa kanyang kaisipan na kawawa siya. That is self-pity. Nandoon yung insecurity. And nandoon yung inferiority. We are conscious. On that matters, tayo ay merong kinakakaawan natin ng ating sarili. Wala tayong katiyakan, wala tayong kasiguraduhan na nakikita natin sa ating mga kaisipan. That's why the tendency, dahil depressed ka, dahil nag-worry ka, puno ka ng takot sa buhay mo, wala kang nakikitang magandang future, ng tendency, magpapakasama ka na. Gagawin mo na ang gusto mo para maging malaya ka lang doon sa kabigatan ng iyong nararamdaman sa iyong kalooban. Na puro problemang naiisip mo, puro kahirapan at pagod ka. Pagod na pagod. Na parang bagang wala ka nang nakikita magandang kinabukasan sa mundong ito. At kung meron man, ay pasamantala lang. At nandoon ang cycle. No? Umiikot lang ang buhay. Masaya ka, malungkot ka, masaya ka, malungkot ka. Nagtatagumpay ka, napipil ka. So umiikot lang doon. Na hindi permanente.
ang nakikita mong kinabukasan sa buhay mo. Kaya nga, ang tendency noon ay ang isang tao ay magpapakasama na. Susundin na kung anong nararamdaman ng kanyang damdamin. At bahala na, kapag namatay ka na, wala na lahat ng ito. Di ba? Hindi mo na alam kung ano mangyayari after life. Alright? So, ang tendency, hindi na ito bibigyan ng pansin ang kanyang buhay dito sa mundo at gusto na itong matapos at bahala na kung ano mangyayari pagkatapos mamatay. Or another result ng isang taong self-conscious ay yung siya'y magpapakabuti. To overcome everything that is in his mind, negative thoughts, self-pity, insecurity, inferiority, comparing to one another, he will strive on his own. Mag-i-strive siya. Alright? So gagawin niya ang lahat ng kanyang effort. Kanyang makakaya para sa ganoon, ma-overcome niya ang kanyang sariling nakikitang mga negative thoughts. Ang kanyang sariling tingin na ito'y napakababa na parang walang-wala siya, wala siyang binatbat, wala siyang ipinagmamalaki. And he will try his best para meron siyang ipagmamalaki. Okay. Kung titignan po natin, self-righteousness. At kung bisan yun po ang dahilan kung bakit tayo ay nagmamalaki, ay dahil po sa ating accomplishment. At doon nasasatisfy yung ating self-pity, insecurity, and inferiority. Kaya ang heart ay very deceitful. Kapag gumagawa ka ng mabuti, ito'y gusto ng Diyos, nalulugod ang Diyos, nalulugod ang maraming mga tao, at may reward. Kapag gumagawa ka ng mabuti, masipag ka, there is a reward in this world. And then, nandoon, nasasatisfy po ang ating mga sarili. Kaya ang imahin ng ating puso, the mental picture is ourselves. The mental picture is the world. The mental picture of our hearts is the money. Money. Pera. Kapag may pera ka, may kapanatagan ka. Kapag may pera ka, may kapayapaan ka. Alright. Kapag may nagawa ka, nandoon sa mental picture natin, ang bumubuhay sa atin ay ang ating sarili, ang bumubuhay sa atin ay ang mundo. Dahil ang ating espiritu ay walang kaugnayan sa Diyos. At kung minsan may kaugnayan ang ating espiritu sa Diyos, pero dahil hindi tayo lumalakad sa espiritu, hindi natin nakikilala kung sino tayo sa espiritu, mas kilala natin kung ano ang sinasabi ng ating sarili at kung ano ang sinasabi ng mundo. My dear brothers and sisters, God looks on the heart. Amen. Kaya nga, the more we see the Word of God, it reflects who we are in the Spirit. Kung ano tayo in the Spirit, because the Word of God are spiritual. Kung gusto mong makita ang spiritual na bagay sa buhay mo, ay ang salita ng Diyos. Because the Word of God are spirit and life. They are not practical. They are spiritual. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin, guide, ang Bible sa ating daily living. Ang Bible, ang guide natin para malaman natin what is our life in the Spirit. And through that life na siyang maunawaan natin na nag-guide tayo. Amen. Tayo ay mabubuhay sa mundong ito in the Spirit.
Hello, nakuha natin. Amen? Huwag natin gaming inspiring words ang Bible. Huwag natin gamiting encouraging words ang Bible. Huwag natin gamiting inspirational word ang Bible. Kaya kung minsan ang Bible at ang mga inspirational books, encouraging books, ay nagiging pantay na lamang. The Word of God, amen, ang salita ng Diyos, it is the life of Christ. It is the life in the spiritual realm. Amen. Alright? Kaya nga po, ang ating buhay, hindi lang siya encouraging, hindi lang siya inspirational, kundi ang buhay natin, amen, it is a life. Buhay siya. At hindi po siya pang seasonal. Hindi pa napanahon ang salita ng Diyos. Sa panahon ng natatakot ka, yan ang verse na natatakot dito. Sa panahon na ikaw ay nag-worry, anong verse na nag-worry? Sa panahon na may sakit, anong verse na magsusukit? Ginagamit lang natin ang Bible pa sa sarili nating satisfaction. Hindi ito nagiging buhay, kundi ito ay nagiging gamit lang. That is not a normal Christian life. Amen? A normal Christian life, ang nakikita mo sa puso mo, that is hope. Amen? And if there is hope, faith will come. Na may picture mo ay ang Panginoon, na may mirror mo sa puso mo ay ang Panginoon. Matatag ka, secured ka dahil nakikita mo si Jesus, hindi ang pera, hindi ang lakas ng katawan mo, hindi yung posisyon mo, hindi yung abilidad mo, kundi ang nakikita mo. Sa puso mo ay ang Panginoong Jesus. Sa kabila ng may sakit ka, sa kabila ng may kahirapan ka, sa kabila ng kung paano ang Panginoong Jesus, 5,000 ay pinakain niya dahil ang nakita niya ay ang kabutihan ng kanyang Ama. Ang kapangyarihan ng kanyang Ama, ang heavenly realm, nung siya po ay tumingin sa langit. Hindi niya nakita ang kahirapan, kundi siya'y nagpasalamat sa Ama. Amen. Meron din kahirapan nung nabubuhay ang Panginoong Yesus dito, subalit siya'y nabubuhay bilang isang tagalangit at hindi tagamundo. Amen po ba? And hope will come. Sabi nga, 3 bagay lamang ang mananatili sa mundong ito: faith, hope, and love. And the greatest of these 3 is love. At ano yung pinakadakila? Yung pinakahuli, ang love. Kaya the more you see that God loves you so much, at walang pwedeng magpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi mo pwedeng pigilan ng Diyos para mahalin ka niya. Pero ikaw lang ang pwedeng pumigil kung ayaw mong mahalin ka ng Diyos. Pero His love is unconditional. Amen? How high, how deep, and wide, how wide the love of God. At kapag naunawaan natin yan, na hulma sa ating kaisipan, every day we meditate it, yun ang magpipicture sa atin that I will never leave you nor forsake you. Malinaw sa puso mo na hindi kapag wala kang problema, hindi ako pinapabayaan ng Diyos. May problema, walang problema, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sigurado ka, tiyak ka, ano ang patutunguhan mo sa buhay mo? Hindi yung kapag may pera ka, wala kang problema, ay alam mo ang patutunguhan mo. Kahit wala kang pera, at may problema ka, alam mo kung anong patutunguhan mo. Si Kristo pa rin sa lahat-lahat ng buhay natin. Andiyan ba tayo? Pero kung nabubuhay tayo sa ating sarili, alam mo ang patutunguhan mo kung may pera ka at wala kang pera. Kapag wala kang pera, sa Tianggi ka tutungo. Kapag may pera ka, sa mall ka pupunta. Alam mo, hallelujah. Tama ba yan?
But if you know who you are in Christ, He is the way, the truth, and the life. And that is your satisfaction. That is your treasure. That is your gift. That is your joy in your life. It doesn't matter if it is in Molo or Pamay number 2, Pamay number 3. It doesn't matter. Why? Because you are satisfied already. Amen? You are confident. Why you are confident? Because of Christ that is in you. Hindi ibig sabihin na hindi ka na bibili na maganda, basta puro pangit na lang bibilin mo. No. The life that is in you is now guiding you in every day of your life. It is from inside, not from outside. It is not by sight. It is not self-consciousness. It is not world consciousness. Amen. At kapag tayo ay walking in the Spirit, hindi pwedeng hindi ka gagawa ng tama. Because your life is righteous. Your life is holy. Hindi ka na magiging self-conscious kung anong dapat mong gawin na hindi mo dapat gawin. Hindi mo dapat kainin, dapat mong kainin. No. The Spirit that is in you, the life that is in you will guide you. Kaya huwag mong alalahanin kung ano mangyayari bukas because ang Diyos na siyang pumatnubay ngayon sa araw na ito, siya rin ang Diyos ang gagabay sa iyo kung anong gagawin mo bukas. Amen. It is a relationship, my dear brothers and sisters. Amen. Kanina po, nagluto po ako. Anong nag-guide sa akin? Yung pong aking relasyon sa aking pamilya. Yung isa po, ayaw niya ng isda. Yung isa po, ay gusto niya. Kaya nagluto ko ng 2 putahe. That's my guide. Hindi ko yung sarili ko, kung anong gusto ko. Yun ang ginagawa ko. Kundi yung karelasyon ko, ang ginagawa ko. Yun ang nag-guide sa akin. Kaya nga po mga kapatid, the more we understand God, the more we understand our life today, yun ang mag-guide na sa atin. At hindi ho tayo kailanman madadaig ng mundong ito at hindi tayo madadaig ng ating sarili. Na tayo napapagod. Kaya ikaw na napapagal at ang bibigat ng lupa ay bibigyan kita ng kapahingahan. That is rest in Christ. Hindi yung wala kang ginagawa, maghapon, nakatiyaya ka lang. That is that rest. Hindi po yun rest. Ang rest ay yung pong sigurado ka na ang Panginoon ay laging nandyan para sa iyo. At wala siyang ipinagkakait para sa kabutihan po natin. Amen po ba? Walang kondisyon ang kanyang kabaitan. Walang kondisyon ang kanyang kabutihan sa buhay ng tao. It is His pleasure. Kasiyahan niya na ang kanyang mga anak ay maranasan nila ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So we are now being aware who we are in the Spirit. Amen. Na kung saan ang salita ng Diyos ay nadidivide niya ang Espiritu at ng ating intent. The intention. Okay. Kaya nga sabi ni Paul sa mga Galatians, you foolish, you bewitch. Who bewitch you? Sino ang nagkulam sa inyo? Hindi pinagsasabihan ng mga ngaral, katulad ni Jesus, katulad ni Pablo, ang mga masasamang tao. Ang pinagsasabihan nila, ang sinisermonan nila, ay yung mga taong self-righteous. No? Kasi itinuturo sa mga taga-Galasya, no, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. No, maghandog ka, magbigay ka, yun ang itinuturo. Kaya kung titignan natin, ang Kristiyano na lumalakad sa Espiritu at lumalakad sa laman, ay kuminsan halos pareho.
Kaya sabi ni Pablo, sinong nagkulam sa inyo? Kayo ay nabuhay ngayon sa Espiritu at nagpapatuloy kayo sa laman. Nagpapatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Nagpapatuloy kayo sa paggawa ng kautusan. Tinuturo rin sa kanila kung ano ang mabuti. Hindi masama ang tinuturo. Pero God looks on the heart. Amen? Are you self-righteous or God's righteousness? Ano yung righteousness na pinanggagalingan mo? Ano yung laman ng puso mo? That is the intent. Kaya nga nasabi ko po kanina, ang mapabuti ang katawan, mapabuti ang kalusugan, mapabuti ang pinansyal, no? Hindi po ito basta-basta makukuha sa panandalian lamang, kundi ito ay pinag-iisipan ng mga taong hindi nabubuhay in the Spirit. It's not walking in the Spirit. Amen? Maraming pinagdadaanan po yan. Hello? No? Kaya po, walking in the flesh ay merong reward, merong success in this world, but God looks on the heart. Kasi kapag gano'n ang ating naipamumuhay, ang nakahulma, ang ating mental picture is ourselves. And the power that is living in us is ourselves. The power of this world, the power of money, the power of position. All right? Kaya, ang mga bagay na yan ay pasamantala lang. Pwedeng magbago sa iglap ng mata, iglap ng sitwasyon. Pwedeng magbago ang lahat. Kaya nga po, nandoon na tayo po ay walang security sa buhay natin. Merong laging agam-agam. Hindi makagawa ng mabuti. Meron tayong reservation. No, hindi tayo makakagawa ng full blast in a maximum way to do goods because there is a reservation. Hindi natin pwedeng ibuhos ang lahat ng bagay dahil meron tayong sinisecure sa buhay natin. Hindi tayo makapamuhay in the fullest. We are not free. Kaya sabi po ng binasa natin kanina, kung ikaw ay nasa ilalim at patnubay ng Espiritu, wala ka na sa ilalim ng batas. Pero kapag tayo hindi na pinapatnubay ng Espiritu, tayo nabubuhay sa batas. At bilang nabubuhay sa batas, don't do this, don't do that, ay limitado ang ating galaw, limitado ang ating buhay. Nakikita natin ang ating pagkakamali, nakikita natin ang ating pagkukulang. Nakikita natin ang kakulangan kapag tayo nabubuhay sa sistema at hindi nabubuhay sa buhay ni Jesus na nasa atin at ang Espiritu ay malaya. Hello? The Spirit of God is full of righteousness, full of joy, full of peace, full of security, full of blessing, full of health, full of everything. That's why kapag tayo nabubuhay, walk in the Spirit, malaya tayo kung anong dapat natin gawin. Na wala tayong inaalala at wala tayong kinatatakutan because we are secured. Wala tayong reservation. Hindi tayo napipigilan. Dahil ang ating source sa buhay ay unlimited. Amen? So there is a conflict in the flesh and in the spirit. Kaya kapag nabuhay ka in the flesh, hindi makakagalaw ng maayos ang espiritu. Kapag ikaw naman ay nabubuhay, pinapatubay ng espiritu, ay hindi makagagalaw ang flesh, ang sariling kalooban mo.
Kaya ang naglalaban ay ang laman at ang espiritu. Nandiyan ba tayo? Amen. Alright. So naway patnubayan tayo ng espiritu. Paano tayo papatnubayan ng espiritu? Tingnan po natin sa Galatians chapter 6. Verse 6, sabi niya. Okay, Galatians chapter 6, verse 6. Okay? Sabi niya, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? So ang CFSM po ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Nagtuturo po ba tayo ng salita ng Diyos o practical deeds? Practical, kung anong dapat natin gawin. No, we are teaching the Word. CFSM is teaching the pure gospel. Walang halo, walang plus na dapat itong gawin mo, dapat itong gawin mo, dapat itong gawin mo. Wala pong plus, kundi ang ating itinuturo ay ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay si Kristo. Because there is no other way. Walang ibang way sa Diyos. Hindi ang mabuting gawa mo, hindi ang tagumpay natin, hindi ang anumang accomplishment natin para tayo ay tanggapin ng Diyos at kung bakit tayo tinanggap ng Diyos at kung bakit tayo pagpapalain ng Diyos at mamahalin ng Diyos. It is not our own way. It is Jesus. It is the Word of God. It is the life that is in us that we acknowledge. Na kapag patuloy natin kinikilala at ina-acknowledge the life of Christ that in us, kaya ka tinatanggap ng Diyos, kaya ka karapat-dapat pagpalain, kaya hindi ka hinahatulan, kaya hindi ka nabubuhay sa guilty, sa condemnation sa buhay mo. Ano man ang failure mo, ano mang pagkakamali mo, bisa at kali, magkamali tamo. Pero hindi na tayo nabubuhay doon sa failure natin. Because there is no longer condemnation in the sight of God. And the more we are free indeed, mas malaya tayong gumawa. Hindi yung tayo ay nag-iingat. Tama bang gagawin ko? Hindi. Hindi ka na mag-iingat. Bakit? Kasi alam mo, ginagabayan ka ng Espiritu. At kung ikaw man ay magkamali, alam mo na nandyan ang kanyang kapangyarihan para mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay na ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Patungo ka doon sa magandang direksyon sa buhay mo. Hindi ka nag-aalala. Tama ba yung gagawin ko? Ito bang business na ito? Ito bang pag-abroad na ito? Ito ba yung edad na pag-aasawa ko? Ito ba yung kursong gagamitin ko, gagawin ko? No. You are already directed in your relationship with God. Amen. Alright? Kaya malaya ka kumilos. That is freedom from sin. Malaya ka mula sa kasalanan dahil ang kasalanan ang siyang naghihinder sa buhay ng tao. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit may batas. At ang batas ay nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Subalit tayo daw ay malaya na sa batas dahil wala ka na sa kasalanan. Amen. Malaya ka na ngayon gumagawa ng lahat ng mabuti because you are free indeed from the Spirit. Malayang kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na anuman ang sitwasyon, anumang sabihin ng tao, malaya ka. Hindi ka nakakahon. At hindi rin nakakaahon ng Diyos sa buhay mo. Hello? Na hindi mo kinakahon ng Diyos kung paano siya sasagot sa buhay mo. Paano susolusyonan ang problema mo. Ikaw mismo ang nagsusolusyon sa problema mo at ang gusto mo, ang Diyos ay kumilos sa gusto mo. Paano ka bigyan ng tulong ng Diyos? Itong tao pong ito, Lord, gamitin nyo. Ito po, Lord, may pera siya. Ito po, Lord, walang pera, hindi siya gagamitin, Lord. Lord, may pandemic na yun, Lord. Paano yan? So, kinokonclude natin, hinuhulma natin ang Diyos sa gusto natin, sa ating sariling kaisipan.
hindi malayang makakilos because we are in the flesh. We are in self-consciousness. We are in self-life. Kaya we are frustrated na kapag hindi yung paano sumagot ang Diyos at hindi nga sumasagot ang Diyos pero ang Diyos ay nandyan pero gusto mo, brasuhin mo ang Diyos. Lord, eto, dito ka. Lord, dito. Walang pera dyan. Lord, dito, may pera. Hello? Binabraso natin ang Diyos sa ating sariling gusto. Mas malaki ang Diyos natin kaysa isip natin. Amen? Okay? Kaya mga kapatid, mag-attend po tayo na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ng Diyos ay malayang kumilos dahil ang salita ng Diyos ay patungkol kay Kristo, patungkol sa Kanyang Espiritu. Amen. Nabibless po ba kayo sa CFSM? Ngayon, sabi po niya, bahaginan ninyo. So, kung hindi po kayo nabibless, wag po kayong magbigay. Pero kung nabibless kayo, nabibless po ba kayo? O, magbigay kayo. Pero kung hindi kayo nabibless, huwag kayong magbigay. Kung hindi kayo na-empower ng iyong emotion, ng iyong mind, ng iyong spirit, no? Nakikilala mo ang spirito mo, who you are in Christ, hindi na-empower ang finances mo, hindi na-empower ang future mo, kung hindi mo nakikinabang sa mga bagay na ito, huwag kang magbigay. Pero kung alam mong nababahaginan ka, ikaw ay magbigay. Amen. Hallelujah. Kahit malamig sa labas, malamig pa rin dito. Amen? Oh. Kaya, huwag daw tayong lumakad sa laman, but live in the Spirit. And then, ang sabi niya, ang sumusunod, no? Verse 7, okay? So, paano tayo lumakad the Spirit? So, kailangan magpaturo tayo ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So, hindi natin madadaya ang Diyos. Amen? Ang tao ay pwede nating madaya. Ang sarili natin ay pwede nating dayain. Na sinasabi nating ito'y kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos. Nangangatuwiran po tayo, pero alam ng Diyos, hindi natin siya madadaya kung ano ang ating tinatanim sa ating puso, ay yun ang ating aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. What you sow, you shall reap. Dito po natin nakuha itong Galatians chapter 6 verse 9. Kung ano ang ating tinatanim, yan ang aanihin natin. So kung tayo nagtatanim sa laman, puro laman ang ating kaisipan, ang ating atensyon, ang ating panahon at oras, then wag nating sabihin na wala ang Diyos, wala ang pangako ng Diyos. Kaya akala kong blessed na ako, akala kong healed na ako. Pero ang tinatanim mo ay mga bagay na laman, self-consciousness, world consciousness, yun ang iyong aanin. Yun ang ating aanin. Pero kapag ang spiritual na bagay ang aking tinatanim, ay yun po ang aking aanin. Ang aanin ko ay yung pong kaugnayan ko sa ating Diyos. Alright? Verse 9, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So ano pong dapat natin gawin? Huwag daw tayong magsawa magtanim ng salita ng Diyos. Kaya ngayong parable of the scattered seed, di ba? May mga binhing na hulog sa daan, may binhing na hulog sa mabato, may mga binhing na hulog doon sa matinik. Nakinig sila ng salita ng Diyos, masaya sila, pero hindi naitanim. Hindi niya inalagaan. Kaya ang mga salita ng Diyos na mga binhi ay alagaan natin. Meditate it, nurture it in your mind, in your heart.
Amen? At ito'y magbubunga. Bakit hindi nagbunga yung mga ibang ani? Kasi na-focus sa material, na-focus sa problema, at sinusolusyonan ang problema. Mga kapatid, hindi mo ba susolusyon yung problema mo? Ang Espiritu na gagabay sa iyo, ang siyang magsusolusyon sa iyo. Amen? Hindi yung sarili mong kaalaman, kundi the wisdom of God, the wisdom of the Holy Spirit. Kaya isa lang ang bagay na dapat natin gawin. Isang bagay lang ang pinili ni Maria na siya'y makinig kay Jesus. Ikaw, Marta, Marta, ano bang kinaabalaan mo dyan? Tama ang ginawa ni Maria, nakinig siya sa akin. At kung ano man ang gagawin niya sa mundo, ay magiging madali dahil meron siyang kasama. Amen po ba? Kaya yun ang dapat natin gawin, na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At ano yung paggawa ng mabuti? Yung salita ng Diyos ay patuloy nating alagaan sa puso natin. At kung yun ang ginawa natin at mabuting bagay na hindi natin pinagpapaguran sa buhay natin, ang anumang bagay na mabuting gawa sa trabaho, sa pinansyal, sa physical, sa pamilya, sa magulang, sa kamag-anak, sa ating lipunan, ay tayo ay empowered to do what is great. Not by might, nor by power, but by the Spirit that is in me, that is working in me. Amen. Na mga anak ng Diyos ay hindi limitado, kundi malayang nabubuhay sa kapangyarihan at buhay ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Hindi nakasalalay sa abilidad, hindi nakasalalay sa pera, hindi nakasalalay sa spiritual o sa posisyon, na kapag ako'y naging boss, kapag ako'y naging manager, lilimitahan natin ang Diyos sa buhay natin kung paano siya gumawa at paano siya kumilos. Kagaya tayo ng mundo kung paano sila mag-isip, na kapag manager na, kapag boss na, kapag malaki ang pinag-aralan, malaki ang kita, malaki ang trabaho, malaki ang sweldo, doon tayo nakahulma, hindi tayo nakahulma sa kapangyarihan at buhay ni Jesus na siyang sumasa atin, na siyang kumikilos sa atin. Mga buhay. Hello, palapakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ang mga bagay na ito ay hindi natin pinagsawaan, tayo mag-aani ng ating kaugnayan sa ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya, verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? So, lalo na, kaya nga, now, we are empowered. We have the life of Christ that is in us, and through the Word, na kung saan siyang hindi natin pinagsasawan, na kung anong tinanim, siyang anin, then, malaya tayong makagagawa na hindi natin kailanman imimiss ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Hindi yung, ay, wala akong pera ngayon. Ay, hindi pa ako pwede. Gagamitin ako ng balang araw ng Panginoon. No. Ang buhay ni Jesus hindi pa napanahon. It is already working in us. Amen po ba? Hindi pa time, no? Walang season ng paggawa ng mabuti. Redeeming that time, for the days are evil. Amen? So, tingnan po natin ngayon sa ating panghuli kung ano yung bunga ng laman at ang bunga ng Espiritu. Alright? So, ito po. Galatians chapter 5, verse 19. The craving of self-life are obvious. Alam mo, sexual immorality. In the internet, 80% are sexual. 80% in the internet is pornography. We are not conscious, pero kung titignan natin, 80% in the internet is sexual. Alright? Lustful thoughts. Yan po yung gawa ng sarili, laman. Pornography.
Chasing after things instead of God. Ang ating inahabol, pinagsusumikatan ng mga bagay dito sa mundo at hindi ang Diyos. Manipulating others, manipulate natin ang ibang tao. Ang gusto natin ang siyang mangyari, ang kinokontrol natin ang ibang tao. Alright? Hatred of those who get in your way. Galit ka sa mga taong hindi sumusunod sa iyo. Galit ka sa mga taong hindi umaayon sa iyong ideya, sa iyong opinion. Senseless arguments. Tayo po ay maraming masyadong argument sa buhay. That is self. Resentment when others are favored. Tayo ay malungkot, tayo ay bittered. No, hindi nasisihan kapag ang mga ibang tao ay napapaboran sa kanilang buhay. Temper tantrums. Na kung saan ay kapag galit tayo, walang pwedeng pumigil sa ating galit. Nagtatantrum tayo, tayo ay masyadong obvious yung galit natin. Nandoon yung tayo ay gustong makipag-away, ipaglalaban. Kung ano yung tama, ano yung gusto natin. Pero mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito, anger, quarrels, tayo nakikipag-away, galit, only thinking of yourselves, ang sarili lang ang ating iniisip, being in love with your own opinion, ang sariling opinion lang ang ating pong iniisip, ang ginugusto, na hindi bukas ang ating kaisipan. Alam nyo mga kapatid, kaya nangyayari ang self-life na ito, na ito'y obvious simply because we are not secured. Pero kung alam mong secured ka, hindi ka magkipag-away dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya ka lang tayo ay nagmamanipulate ng ibang tao, katulad po sa church natin, noon ay nagmanipulate tayo. Bakit? Nagmamanipulate tayo ng mga members. Na kapag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kapag hindi ka nag-attend, magkakasakit ka. We manipulate. But now, we are living free. We are doing what is right because we are secured in the love of God. Andyan pa tayo. Amen? Okay? And we are blessed already in Christ. Kung bakit tayo nagbibigay, yan ay bunga lamang ng pagkilala natin that God is everything in our lives. Amen? We are acknowledging who we are in the Spirit. Alright? Then, only thinking of yourself, being in love with your own opinions, being envious of the blessing of others. Tayo naiinggit. Hindi po tayo dapat mainggit if we are secured in Christ. Iba ka, iba siya. Amen? We are all blessed in Christ. Amen? Iba man yung kotse niya, iba man yung bahay niya. At the end of the day, we are in Christ at lahat ng bagay na kinainggitan na natin, itong lahat ay mawawala. Mawawala ang lahat ng bagay na ito. Amen po ba? Alright? So, ba't hindi ako maiinggit? Black and white yung TV ko, sa kanya colored, black TV pa. Ba't hindi ako maiinggit? Kaya tayo naiinggit because we are living in the flesh. But if you are living in the Spirit, same satisfaction. Amen. And eventually, wala ka nang mabibiling black and white. Colored na lang, kaya magkakaroon ka rin ng colored. Di ba? Kasi mag-obsolete lang lahat ng yan eh. Alright? So, murder, uncontrolled addictions, no? Addict sa lahat ng bagay na hindi tayo masasatisfy kapag hindi natin nakuha. Alright? So, wala tayong self-control. Wild parties. No? Yung mga party na kung saan ay kailangan na mangyari para lang tayo ay masatisfy. Have not already warned you. Sabi po dito sa huli. Have not I already warned you that those who use their freedom for these things will not inherit the kingdom of God. Kaya kapag tayo nabubuhay in the self, wala ang kaharian ng Diyos sa atin. O kung nasa atin man ang kaharian ng Diyos, ay hindi natin nararanasan. Because we are self-conscious. And this is obvious, sabi niya. Kitang-kita kung ano ang self
kung ano ang laman. Okay? And then, ang bunga ng Espiritu, joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness in action. Malaya. In the Spirit, amen. Malungkot man ang ating kaluluwa, ang ating katawan, but in your spirit, there is full of joy. Draw your joy in the Spirit. Peace. May magugulong bagay na nangyayari sa labas, but there is peace. Amen? Perfect peace in your spirit. Draw it out. Live it out. Walk in the Spirit. Let the peace of God overcome all our worries and fears in our lives. Kindness in action. Mabait ka in action. Amen? Hindi ka mabait sa isip mo. Hindi ka mabait sa sarili mo. Mabait ka dahil sa iyong kaugnayan sa Diyos. And you are free indeed to do what is kind, what is good. Na walang umaharang sa iyo, walang reservation, kundi gagawa ka ng mabuti. Dahil alam mo, your life is in Christ. Amen. A life of full of virtue. Isang buhay na puno ng mababait o magagandang bagay. A life of full of virtue. Amen. Faith that prevails. Yung pananampalataya ng Panginoong Yesus na nasa iyo. The life of Christ or the faith of Christ. It is not your faith. It is the faith, the fruit of the Spirit ang siyang manaig sa iyo. Hindi yung faith sa sarili mo, hindi faith sa pera, hindi yung faith paniniwala mo sa mundo, paniniwala mo sa sarili mo, paniniwala sa pera, kundi manaig sa iyo at sa akin ang pananampalataya ni Kristo sa kanyang Ama, sa Diyos. Jesus is the way to the Father. Amen. Gentleness of heart, strength of spirit. Okay? So kapag tayo naguguluhan, ang ating puso, ang ating mind, no? Nabibigatan, no? Isipin po natin who we are in the Spirit, kung sino ang ating Panginoon. Never set the law above these qualities, for they are meant to limitless. Tingnan nyo. So, nagiging limitado tayo kapag tayo po ay nasa ilalim ng batas. Anong ibig sabihin kapag ikaw ay nasa ilalim ng batas? Kapag ikaw ay nabubuhay sa sarili mo, limitado kung anong dapat mong gawin. Because the Spirit, which is powerful, dynamic, amen? Hello? The righteousness, the blessing of God that is in us ay hindi makalayang kumilos sa buhay po natin. Okay? That is a normal Christian life. So, are we blessed? Amen. Magkape na tayo mamaya. Okay, thank you, Miko, sa ating PowerPoint. So, let's all stand and let's pray. Lord God, we thank you so much for this last Sunday of 2020, Panginoon. Binigyan mo kami ng mensahe, Panginoon, how to live a normal Christian life. Hindi namin kayang balansihin ang lahat ng bagay sa buhay namin. Hindi namin kayang balansihin ang aming finances, ang aming katawan, ang aming kaisipan. Hindi namin kayang balansihin ang stress, ang depression, ang kalungkutan, sadness, ang kabigatan, Lord God. Our consciousness, Panginoon, sa aming kalusugan, sa aming kinakain. We cannot balance it in everything, Panginoon, na mababalansin namin ang lahat ng bagay, Panginoon. But Lord, we believe, through the power of your Holy Spirit, through the power of the life that is in us, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay ni Jesus sa buhay natin, magagawa namin ang lahat ng bagay. Anumang failure, anumang pagkakamali, Panginoon, we are secured. We are not condemned. We are not guilty, Panginoon, because of Jesus Christ in our lives. That when we can move forward, walang backward, Panginoon, but always forward, Lord God, sa buhay namin. Patuloy kami, O Diyos, that we are stepping forward, Panginoon, because you are with us. You never leave us, nor forsake us, Panginoon, sa buhay po namin.
Kaya Lord, year 2021, Panginoon, is a moving forward, Panginoon. Hindi kami nag-expect, Panginoon, kundi inaasahan namin kung ano ang pagkakilala namin sa aming Panginoon. Anong pagkakilala namin sa aming bagong buhay ngayon sa buhay po namin. Hallelujah. Lord, hindi kami umaasam, kundi kami, Panginoon, ay nabubuhay sa pagpapala at kabutihan mo sa buhay namin. Hindi po ups and down, Panginoon. Hindi po spectacular, Panginoon, ang inaasahan namin 2021, kundi, Panginoon, ang inaasahan namin ang buhay na siya nang ibinigay mo po nga. Na buhay na ibinigay mo na noon pa man, Panginoon. We just only experiencing what we have in Christ. Kung ano yung nasa amin bilang mga anak niyo, Panginoon. Kaya, Lord, hindi po kami nagpapantasya, hindi kami namamagasa, but things that are good, things that are great, it is already life in us. Ito'y buhay na namin, Panginoon. Hindi kami nangangarap, Panginoon, but things that are great, things that are wonderful, things that are supernatural, things that are awesome, it is already in us, Panginoon. Lahat ng bagay na ito ay nasa amin na, Panginoon Jesus. We just walking it out, Panginoon. Linalakaran lang namin at ipinamumuhay lang namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoong Diyos, sa buhay namin. To live is Christ and to die is gain. Oh God, we thank you. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, we all say amen and amen. Chorus. What a powerful name is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. And praise the Lord. Napaka-powerful po ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. And I believe tayo pong lahat ay na-empower ng salita ng ating Panginoon. Okay? At nare-remind tayo lagi, no, that we are in a relationship with God. Amen? And our relationship with God is not complicated. Wala si Doc. Napagod yata sa fellowship. Ang saya po ng fellowship ng mga music. Okay. Asan na ako? Nawala ako. Not complicated, no? Hindi complicated yung ating kaugnayan sa Diyos, no? Kasi kilala natin siya, kung sino siya sa buhay natin, no? Kaya let us continue to live, to walk in the Spirit. Yun na po yung normal nating buhay. Hindi normal sa atin ang magkasala, hindi normal sa atin ang ma-depress, no? Ang malungkot. Ang normal po sa atin ay masayang buhay, mapayapang buhay, no? Puno ng pag-ibig, puno ng mabubuting gawa, no? Yung verse na atin pong binasa kanina sa New Passion Translation, napakaganda, no? Let us live to the dynamic life and power of the Spirit, no? Mag-yield tayo, magpasubmit tayo, no? Hayaan natin ang banal na Espiritu na nasa sa atin, no? Ang siyang mabuhay, ang siyang mag-guide, no? Sa bawat buhay po natin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Tayo po'y manalangin.
Salamat po, Panginoon, sa makapangyarihang salita mo na pumukaw, Panginoon, nag-empower sa amin ngayong umagang ito, Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy po namin i-desire, Lord, sa buhay namin, i-intend sa buhay namin, to walk in your Spirit, to walk in the Spirit. Lumakad kami, mabuhay sa Espiritu, Panginoon. Nang sa ganon, anuman ang nasa ng laman, anuman ang gawa ng laman, ang hindi manaig, Panginoon, kundi ang manaig ay ang buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya, mapayapang buhay, Panginoon. An empowered life, Lord God. Kaya nga po, we can soar high, Lord God. We can soar above the law. Higit pa sa hinihingi ng kautusan, higit pa sa sinasabi niya na dapat namin gawin, ay magagawa po namin, Panginoon. Dahil kami ay lumalakad sa iyong Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin, Panginoon, para magawa namin kahit ang mga imposibleng bagay sa buhay na ito. Salamat po ngayong umagang ito, Panginoon. Ang lahat, O Lord God, ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Binibigyan ka ng parangal, Panginoon, pasasalamat, pagdakila, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng